Totoo pala ang kasabihan, makikita mo ang tunay na pagmamahal. Sa panahong kadipitan, magandang araw po Ate Vine. Napasulat po ako dahil na-inspired ako sa mga kwento ng buhay dito sa pages mo. Salamat sa Panginoon at buhay pa tayo, lalo na ako na dumanas ng hirap. Isa po akong single mom, 2 ang aking anak, maaga po ako nakapag-asawa Ate Vine, maaga rin iniwan ng asawa at pinagpalit sa iba. Dahil ako lang ang meron ang mga anak ko, kaya ako lang talaga ang maasahan nila. Nung sila ay secondary na, nagpasya na ako mag-abroad. Kasi ramdam ko na ang mahal ng bilihin sa Pinas, kaya naman nakapag-abroad ako at nakapag-aral sila ng college. Habang nasa ibang bansa ako, may nakilala akong guy sa isang dating app, nagkamabutihan kami. Binata po siya kaya alam ko na wala akong kaga sa kanya. Pero may mga magulang pa siya. At nag-iisang anak lang siya. Matanda siya sa akin ng 3 taon. 6 na buwan na kaming LDR nang umuwi ako ng Pinas. Nagkita kami, siyempre sa Bic, almost 15 years na walang ana-ana. Mabait naman siya, at gentleman. Pero may pagkakuripot, mas naglalabas pa ako ng pera. Pinakilala ko rin siya sa amin, sa mga anak ko. Kahit na medyo malayo ang lugar namin sa isa't isa, nagawa niyang bumiyahe ng 6 na oras pagpunta sa amin. Kaya alam ko mahal niya ako. Namdam ko naman iyon eh. 1 buwan lang ang aking bakasyon kaya bitin talaga. Nang makabalik na ako ng abroad, balik kami sa LDR, wala naman na bago, present siya palagi. Kahit nga sa pagtulog ko, binabantayan pa rin niya ako at ginigising ako sa umaga. Fast forward Ate Vine, nagsabi ako sa kanya na mag-for good na ako. Magtayo lang ng negosyo at magsama na kami. Wala naman siyang kontra, gusto din naman daw niya na mag-asawa, kung ano daw gusto ko yun daw ang masusunod. Dumating na ang araw ng pag-uwi ko ng Pinas for good. 1 linggo pa lang ako sa Pinas. Namilipit na ako sa sakit ng puson ko at hindi ako makaihi. Dinala ako sa hospital at na-lab test ako, lumabas sa lab test na may kidney problem ako at stage 5 na, need na dialysis at palitan na ang kidney. Nagulat ako kasi biglaan, sinabi ko sa boyfriend ko. Unawang-awa siya sa akin, hindi daw siya makabisita dahil may work siya. Hanggang makalabas na ako ng hospital, saka siya nakabisita, 2 araw siya sa bahay, inalagaan naman niya ako, walang naging problema, hanggang nakauwi na siya. Nag-chat pa rin naman siya pero madalang na, hindi na tulad ng dati. Dumating sa point na ubus na ang perang naipon ko. Wala pang nakakapag-donate ng kidney para sa akin. Humihingi na ako ng tulong sa BF ko. Kahit pang gastos-gastos lang. Nagbibigay naman siya kahit maliit na halaga lang, minsan 500, minsan 1,000. Dahil nag-aaral pa ang bunso ko, pero may work na at the time ang panganay ko, hanggang sa binalik na naman ako sa hospital. Nalaman iyon ng BF ko, imbis na i-comport ako, pinagalitan niya pa ako, dapat daw inalagaan ko daw ang sarili ko noong bata pa ako at hindi kumain ng mga hindi healthy food. Sabi ko ang kailangan ko comfort mula sa'yo, hindi ibalik ako sa past life ko, dahil kung alam ko lang na magkakasakit ako ng ganito, sana pagkasilang ko palang inalagaan ko na ang sarili ko. Pero ngayon ang mahalaga, ngayon kita kailangan. Wala din daw siyang pera, siya lang din daw ang inaasahan ng mga magulang niya. Kaya simula noon hindi ko na siya kinulit. Humingi ako ng tulong sa mga pinsan ko na nasa ibang bansa. Binenta ko ang iba kong properties. Sa awa ng Diyos. Nakaraos ako sa operasyon. Nung nakalabas na ako sa hospital, nag-post ako na okay na ako. Nag-chat siya sa akin, halos 1 buwan walang paramdam. Tapos bigla na lang nag-chat, hindi na ako nag-reply sa kanya. Nagpagaling ako, makalipas pa ang 1 taon, bumalik ako sa ibang bansa. Sa Dubai, gusto kong bawiin ang mga nawala at mabayaran ang mga utang ko. Sige pa rin ang paramdam sa akin ng BF ko. Pero hindi ko na siya pinansin pa. Sobrang sakit sa akin na iniwan niya ako sa ere, sa gitna pa ng akin. Kaya ayoko na ng lalaki sa buhay ko. Sapat na sa akin ang mga anak ko. Maraming salamat.